Magandang umaga po mga kanayon. Pag-uusapan po natin ngayong umaga ang tungkol sa pointers in medicating goats o mga iba't ibang pamamaraan sa paggamot ng kambing. Uunahin po natin dito ang proper restraining. Hawakan po natin sa sungay o kung may balbas, mas maganda po rin sa balbas kasi po ito ang puwersa ng mga kambing. Pwede po natin examinin ang kanyang mata, ang kanyang gums. Ganon din po kung may mga bukol sa katawan, may mga cyst dito sa puwitan. Kung mayroon po siyang abnormalities, makikita po natin yan. Ma-detect din po natin kung may mga mammary abnormalities. I-lift po natin yung kanyang paa para ma-examine po kung may abnormalities sa paa at overgrowth sa kanyang hoof. Tungkol naman po sa detection ng bloat o yung kabag, kailangan po tingnan natin ang kaliwang bahagi ng tiyan ng kambing. Kung ito po ay may hangin. Ngayon po naman ay papakita natin ang mga iba't ibang routes of drug administration. Sa injections o tinatawag po nating parenteral injections, pwede po nating isaksak ito, i-inject ito sa pamamagitan ng intramuscular o ipapadaan po natin sa muscles, no? This is the proper site. Dito po sa muscle na yan. Gagamit lang po tayo ng gauge 21 na needle. Okay, that's intramuscular injection. Tungkol naman po sa subcutaneous injection, ipapadaan po natin sa skin o sa balat. Dito po yung proper site. Dito po sa tagiliran. That's it. So, subcutaneous injection po yan. Kung tungkol naman po sa intravenous injection, kailangan po natin ipadaan sa blood vessels. Dito po ang proper site sa jugular vein. I-push itong tinatawag natin jugular furrow. And then, pwede po na nating i-inject yung gamot sa pamamagitan ng intravenous injection dito po sa jugular vein. Every time po na mag-inject po tayo, kailangang blindfolded yung kambing, nakatakip po yung kanyang mata. Ngayon po ipapakita naman natin ang proper way of drenching o yung pagbibigay ng liquid solution sa kambing. Kailangan po i-restrain ang kanyang sungay. Yan po. Kailangan po i-introduce natin yung gamot sa syringe. Dito lang po, paalala, dapat dito po sa gilid, hindi po sa harap. Dahan-dahan lang po. Tingnan nyo po, yung kanyang ulo kailangan huwag masyadong mataas para maiwasan po natin ang aspiration pneumonia. Hayaan po natin siyang makalunok. Sa pag-relieve ng bloat o paggamot ng bloat, sa kambing po, kailangan lang po natin yung gauge 16 na needle, about 2.5 inches ang haba. Dito po natin tusukin, dito sa left side. Dito lang po sa gitna ng triangle na ito, dito po natin itutusok yung needle. Bilang isang veterinaryo, sa experience po natin tungkol sa kambing, mahalaga po ang vitamin B12. Sabi po natin na hindi kailangan ang B12 sa kambing, pero paalala lang po, kung ito ay may parasites, kailangan po natin ang vitamin B12. Kailangan din po natin ang vitamin C, ascorbic acid, and it works wonders. Yung sa tao, pwede po, sa kambing yan. Sa mga may sakit na kambing, kung ginagamot po natin ito, kailangan po nating i-isolate para po hindi makahawa. Pero tandaan po natin ang ugali ng kambing na kailangan po, mayroon din po siyang nakikita na healthy goats around. Kasi po kapag may sakit ang kambing, mahina po ang kanyang loob, yung kanyang survival instinct ay mahina. So kailangan po nakapalibot po ito sa mga healthy goats. Isa pa mong paalala, kapag ang kambing ay may pneumonia o respiratory infections, ang kanyang inuman o yung water source ay kailangan po elevated para po hindi siya mahirapang iinom at hindi po siya ma-dehydrate. Yan po, naituro ko na po sa inyo ang mga wastong pamamaraan sa paggamot ng kambing. Pero mas maganda pa rin ho na mapa-improve natin o mapaunlad po natin ang ating management practices para maiwasan natin na magkasakit ang ating mga alagang kambing. Abangan nyo po si Doc Lilian, susunod na po siya sa Patok to Doc. Ito pong muli si Doc Conrad para sa KTV at iba pa.